Okay, guys, this is News Listener by Angelo again, and this is my second video today, uh, May 7, 2025. So thank you again sa mga nakikinig at nag-like and subscribe sa akin channel. I really appreciate you guys for listening, and I hope dumami rin tayo yung mga subscribers, and I will share more information and commentary about politics and social issues sa ating bayan. Okay, so again, the reason why I don't show my face is because para na rin sa aking safety, and napag-usapan ko to together with my wife. Although gusto-gusto ko talagang ipakita yung face ko, but in the near future, kung maging successful man to, maybe I will try something else. At least makita niyo yung physical ko. Diba? So, thank you. Now, pag-usapan naman natin si Rodante Marcoleta. Okay. Isa siyang sagip party list, and isa siyang kongresista itong 19th Congress. Okay, guys? So, let's take a look yung mga uh, little information na makikita natin dito sa Wikipedia. Okay? And just to let you know, yung information ay galing sa mga ito. Yon, mga reference. Okay? Dito nang galing yung mga information. Okay? Sa taas. Alright? Okay. So, ang sabi dito, Filipino lawyer siya. Okay, lawyer siya. Party list representative ng Sagip Party List since 2016. Okay, naging deputy speaker siya. Tapos host din siya ng Net25. Okay. Meron siyang doctorate ng Public Administration sa UP Diliman, master's degree sa University of the East, and Harvard Kennedy School, Development Leadership. Okay, punta naman tayo dito sa party list representative. Naging representative din siya. 13th Congress, party list of Alagad. Okay, noon dati pa. Tapos 2007, 2013. Okay, representative siya. Tapos 2016, okay, elected din siya, which is Sagip Party List. And sabi dito, kilala siya sa pag-slash ng budget ng Commission of Human Rights. So, tatandaan nyo yung 1,000 pesos na budget para sa CHR? Diba? Grabe, no? Okay. Well, yun ang issue nila eh. Kesa pinaimbestiga yung war on drugs ni Digong, ang gagawin nila is slash nila yung budget ng Commission of Human Rights, which in fact, bawal yun. Dapat may nakalaan isang actual na budget para naman mag-function yung kanilang komisyon. Diba? Ang galing ni Marcoleta, mag-suggest ng 1,000 pesos para sa kanilang budget. Kasi kalaban ng CHR yung war on drugs ni Digong. Diba? Okay. So, yun. Grabe yung yung astig ng itsura niya doon nung nagsasalita siya about i-slash yung budget ng Commission of Human Rights. Nag-principal author siya ng Landmark Law, Magna Carta of the Poor, okay? Na-sign ni Duterte noong 2016. At isa siya sa mga pinakasikat na mga congressman na nagpasara ng ABS-CBN. Natatandaan niyo yan?
70 representatives ang nagpasara at, well, nag-deny ng kanilang franchise para mag-continue ulit yung ABS-CBN. Diba? Grabe yun. Kasi kung natatandaan nyo, yung argument nila, wala raw, may issue daw dun sa tax ng ABS-CBN. Hindi daw sila nagbabayad ng sakto. At napatunayan din doon sa Congress, sa hearing nila, na wala namang issue yung ABS-CBN, di ba, sa revenue sa bansa. So, kung pagbabasihan nyo lang yung argument na wala namang nilabag yung ABS-CBN, pero hindi pa rin nila renew. Kasi sabi ni Digong, kung natatandaan nyo, ang sabi niya is siya nagpasara ng ABS-CBN. Pinasara niya talaga. Kasi ayaw niya, hindi siya pinagbigyan ng ABS-CBN noong 2016 campaign. Right? No, parang na-hurt naman si Tatay Diggs. Ba? Grabe yung pagka-hurt niya na damay lahat ng mga empleyado ng ABS-CBN na pasara, na wala ng trabaho. O yun. Diba? So, wow. And ang nakapagtaka, may one time na si Marcoleta nagpa-add sa ABS-CBN. Siya din yung nagpasira ng ABS-CBN, di ba? Di ba? Grabe yung grabe talaga si Marcoleta. Di ba? Wala nang hiya-hiya, di ba? Okay. Tapos, okay, so and then nung ABS-CBN tsaka yung TV5, sana magko-combine sila, di ba? They're doing really good sa shows, sa entertainment. Nalaman ni Marcoleta. Yun. Di ba? Siya rin yung nag-terminate ng deal between ABS-CBN and TV5. So sa mga manggagawa dito, iboboto nyo ba yan? Yeah. Nang pumatay ng isang industriya, nawala ang halos libo-libong manggagawa ng ABS-CBN na misplace. 'Di ba? Naghanap sila, hindi na sila, nahirapan sila ng time sa panahon ni Duterte. Okay? So sila ang mga taong responsable na nawala ng trabaho, ang ilan sa mga ABS-CBN employees. Okay? So, and then, isa sa mga pinakasikat na sinabi niya is wala daw West Philippine Sea. Okay? Meron siyang argumento doon. Kaso, anong sabi ng mga tao? Boo! Di ba? Ito. May papakita ko sa inyo. Okay? Wait lang. Okay. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Okay. So, wala naman, we created it. Siyempre, sa atin yun. Di ba? So,
kung ikaw ang botante, kanino bang interes ang kay Marcoleta? Sa Pilipinas ba or sa China? 'Di ba? Narinig niyo ba na magreklamo si Marcoleta doon sa mga fishermans, mga Coast Guard natin na hinaharas ng China, 'di ba? May narinig ka ba sa kanya o sa mga maka-Duterte diyan? Wala, 'di ba? Okay. So, 'yun. Nag-backpedal 'to. Kung na kung natatandaan niyo. Nag-backpedal siya kasi alam niya na ang daming nagtuligsa sa kanya sa sinabi niya. Okay? So, balik tayo sa Wikipedia. Okay, 'di ba? So, it doesn't matter kung di yan nasa like international, pero yun ay napaglaban natin doon sa korte, sa international court. Pinaglaban natin at nanalo tayo. Dapat ipaglaban niya. O, huli ng lahat. Kasi alam ng mga tao na ang kanyang pinapanigan ng mga Duterte maka-China. Boboto ka ba sa mga taong ito? 'Di ba? Narinig niyo ba na nagreklamo sila sa China sa paghaharas ng mga Coast Guard natin at fishermen? Wala, 'di ba? O, huli na. O, 'di ba? Thank you guys for watching, and I hope you like this, and please like, subscribe. You can comment also, and I appreciate the support. I hope more subscribers para may padala naman natin yung mensahe sa iba nating mga kababayan na naliligaw dahil sa mga fake news na naglalabasan online. Okay? So thank you. I'll see you next time. And this is Angelo again. Bye.